What now, Erin? Sasabihin ko lang na wag sa desk ko, baka mahulog ang laptop ko. Kinis ka, friend. Wala kaming gagawin. Sigaw ni Samantha pero nakangiti. Masyado siyang pinapahiya ng kaibigan niya. Tumawa lang ang huli at maging si Matthew. Wala ba tayong gagawin? Naghahamong tanong ng binata. Inirapan niya ito at itinulak. Wala! Sabay talikod. Pero mabilis na hinuli ni Matthew ang braso niya at hinila siya pabalik dahilan para magkayakap sila. Paano kung may gusto kong gawin? I've been longing for you this past 4 days. I miss you so much, babe. Wika nito na patuloy sa paglapit sa kanya hanggang sa napasandal na siya sa desk. Hahalikan sana siya ulit ni Matthew nang makarinig sila muli ng katok sa pinto. Ma'am Samantha, alam ko ba walang istorbo but Mr. Pablo and Miss Michelle are already here? It was Marga. Naiiling naman na naglayo ang dalawa. I miss you too, Matthew. Pero kailangan ako ng trabaho ko. Yeah, I understand, babe. Wika ng binata, sabay halik sa noo niya. Napako ang mata ni Samantha sa gitna ng daan sa harap ng Jade Resto Bar. Naalala niya kasi ang insidente noon dito, 1 taon na ang nakakaraan. She let out a short sigh and smiled at the memory. Pero biglang nawala ang ngiting yun. Hindi niya makakalimutan ang araw na yun hanggang ngayon at nagigilty siya dahil pakiramdam niya ay nagloloko siya kay Matthew. Tiningala niya ang binata na nakatingin din kung saan siya nakatingin kanina at may munting ngiti sa mga labi nito. Kumunot ang noo niya. Bumaling ito sa kanya at ngumiti. Let's go. Inakbayan siya ng binata at sabay sila na pumasok ng resto bar. Hindi siya agad nakaalis ng opisina niya kanina dahil may mga nakaschedule palang hindi niya po pwedeng i-cancel. Pinaalis na muna niya si Matthew at sinabi niyang sa apartment na lang sila magkita ng binata. Tinawagan siya nito nang nasa apartment na siya. Susunduin daw siya nito at dito nga muna raw sila tutuloy sa resto bar. Nabanggit na sa kanya ni Matthew na isa ito sa may-ari ng Jade Resto Bar at halos lahat daw silang magkakaibigan ay may silid sa taas ng resto bar. Kaya siguro nandito si Alexander noon. Pagpasok pa lang nila ng resto bar ay maingay na sound at masakit sa matang malilikot na ilaw na ang sumalubong sa kanya. Maraming tao, nag-iinuman, nagsasayawan sa dance floor at ang iba, couples. Humigpit ang hawak ni Matthew sa bewang niya kaya tiningala niya uli ito. Nakatingin ito sa kanya. Problem? Mabilis siyang umiling at dinampian nito ng halik ang noo niya. Hey man! Sigaw ng isang lalaki nang lumapit ito sa kanila. Liam! Saglit siyang binitawan ni Matthew para mabigyan ng yakap ang lalaki at kapagkway muling iniyakap ng binata ang braso sa bewang niya. Liam, this is Samantha, my fiancé. Babe, this is Liam. He extended a hand, which she took, and he smiled from ear to ear as they shook. I'm glad to finally meet you, Samantha. Nakita na kita sa wedding niya noon, nung bigla ka nalang sumulpot at sumigaw ng, itigil ang kasal! That was a dramatic scene at talaga napaniwala kaming lahat dun Napangiwi si Samantha sa sinabi nito. Nahihiya niyang isiniksik ang sarili kay Matthew. That was romantic. Matthew countered as he laughed. Tara na, nandun na sila. Tinungo nila ang isang mesa na nasa may pinakasulok na bahagi ng resto bar. Madilim at may 3 pares ng kalalakihan at kababaihan, mga couples, at may isang babae na girlfriend siguro ni Liam dahil umupo ang lalaki sa tabi at humalik sa labi. Pinakilala siya ni Matthew sa mga kaibigan. Ang 3 sa pares ay magkasintahan. At ang isang pares na sina Brenda at Luis ay mag-asawa at 1 taong kasal pa lang raw ang dalawa. Oh, by the way pare, about Trisha, mabuti na lang pala hindi natuloy ang kasal nyo kundi lagot ka. You will be a father of a child that isn't yours. Ani Luis, anong ibig mo sabihin? Kaya pala umuo agad nang alukin mo ng kasal dahil 1 buwang buntis na raw. Ayaw raw panagutan ng nakabuntis. Kaya para isalba sa kahihiyan ng sarili, at dahil sa takot sa pamilya ay tinanggap ang alok mo. She even shouldered all of the wedding expenses para ipakita sa pamilya niyang isa ka mabuting mapapangasawa. Paliwanag ni Luis at sinundan pa ng maiksing tawa. Seryoso? Paano niyo nalaman to?
Gulat na tanong ni Matthew. Ang pinsan ko ang nakabuntis sa kanya. They've been dating for almost 4 months. I think when they were in London? I don't know the entire story, but I think they are okay now. Si Brenda ang sumagot. Nagkatinginan naman sila ni Matthew. Wow! Ngayon, hindi na siya makukonsensya pa sa nagawa niya dahil sa una pa lang ay si Trisha na pala ang may balak manloko kay Matthew. So you have to thank Samantha, pare. Kasi kung hindi siya nag-iskandalo sa araw ng kasal mo, naloko ka na ni Trisha sana. Sabi naman ni Liam. I think everything that happened was meant to happen para magkakilala kami ni Samantha. And by the way, Samantha and I are getting married soon. For real. At imbitado kayong lahat. Matthew announced and everyone exclaimed happily. Lahat ay binati sila. Lumipas ang 2 oras. Medyo nahihilo na siya dahil sa pag-inom ng alak. 4 na lang silang natira sa table. Sila ni Matthew at ang mag-asawang sina Luis at Brenda na parang mga dalagat binata na naglalambingan. Hey, walang kurapang mata mo sa dalawa. Pukaw sa kanya ni Matthew. Namumungay ang mata niyang tumingin sa binata at inihilig ang ulo sa balikat nito. They are so sweet. Samantha was glancing at her own reflection through the life-size mirror. She was an image of a happy and contented woman. Her blooming face proved how happy she was. She was wearing a white-laced long-sleeved mini dress. She had her hair up in a messy bun with little tendrils framing her face. She even looked lovelier with a little hint of makeup. Siguro naman hindi na nakakahiyang humarap sa mga guests. Especially to Matthew's family. Ngayon gaganapin ang engagement party nila ni Matthew. At kinakabahan talaga siya. Ang alam niya ay maraming guest na inimbita si Doña Catalina at wala siyang kilala sa mga yun. Nagtataka ang matanda kung bakit hindi dadalo ang mga magulang niya. Sinabi na lang niyang kailangang magpahinga ng tatay niya dahil sa sakit nitong diabetes. It was almost the truth. Gusto sana ni Doña Catalina na puntahan ng mga magulang niya para mamanhikan, pero tumanggi siya. Ipinakiusap niyang unahin na muna ang engagement party dahil total ay alam na naman ng magulang niya ang tungkol sa kanila ni Matthew. Nabaling ang tingin niya sa pinto ng bumukas yon. Her breath hitched. Her world stopped spinning as her eyes laid on the devastatingly handsome man. He looked way too handsome in that black 3-piece suit. He is somehow balanced between rugged and pretty boy. Punong-puno ng paghanga niya itong pinagsadahan ng tingin. Girls would probably envy her tonight. May fiancé siyang nag-uumapaw sa kagapuhan. Matthew strode towards her as his gaze fixated at her with pure awe. His gaze was like a piercing arrow through her heart. What a lovely woman. Marahan siya nitong niyakap at dinampian ng halik ang mga labi niya. Iniyakap naman niya ang mga braso niya sa batok nito. And they sway with the rhythm of love as their gaze fixed on each other's eyes. You are so gorgeous, Samantha. Hindi ako magsasawang pagmasdan ng mukha mo. His eyes were filled with awe. Nakangiting inihilig ni Samantha ang ulo sa balikat ni Matthew. She was filled with so much happiness. Ayaw niyang matapos ang sayang nararamdaman niya. Naramdaman niya ang paglapat ng labi ng binata sa tuktok ng kanyang ulo. You make me feel the luckiest man alive. I can't wait to make you Mrs. Alvarez. Bulong nito sa tenga niya. Bakit ramdam na ramdam niya ang pagmamahal sa bawat bigkas nito ng mga salita? Dinadaya lang siguro siya ng sariling damdamin dahil punong-puno ng kaligayahan ng puso niya. Yumakap siya ng buong higpit sa binata. Dinama ang init ng katawan nito. Hindi niya na gustong malayo pa sa binata. Ang pagnanais na maghigante kay Alexander ay hindi na niya maramdaman pa. Ang nais niya na lang ngayon ay makasal at makasama si Matthew habang buhay. Samantha. Pabulong nitong tawag sa pangalan niya. Babe? He slowly expelled a shuddering breath. Naramdaman niya ang paghalik nito sa gilid ng ulo niya, pero hindi naman nagsalita.
They pulled away from the hug when they heard the consecutive knocks on the door. Si Matthew ang nagbukas ng pinto. Si Nanay Raquel ang nasa labas. "Pinapatawag ka ng lola mo. May bisitang gustong kumausap sa'yo." Narinig niyang sabi ni Nanay Raquel. Nilingon naman siya ni Matthew. "Go babe, bababa na rin ako." Tumango ito saka lumabas. Muli niyang sinulyapan ang sarili sa salamin ng matagal na sandali at huminga ng malalim bago lumabas ng silid. Habang pababa siya ng hagdan, may nakita siyang lalaki sa baba, sa tapat mismo ng hagdan. Naka-jeans ito at navy blue casual coat with a crutch in his right hand. Bisita siguro ito at baka naghahanap ng restroom. Nang malapit na siya sa landing ay pumihit ang lalaki paharap. Kasabay ng pagharap nito ay natigil siya sa pagbaba at halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. The man had Matthew's face, pero sigurado siyang hindi ito si Matthew. Matthew kept his hair short to make styling easy, while this man's hair was slightly long but perfectly coiffed na malayo sa haircut ng nobyo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa railing ng hagdan. Isinandal ni Samantha ang katawan sa railing para suportahan ang biglang panghihina ng mga tuhod niya. "Alexander!" Halos hangin lang ang lumabas sa bibig niya. Samot-saring emosyon ang naramdaman niya, while Alexander on the other hand was speechless as his gaze fixed on her. A dumbfounded look made itself present in his face. Bakit ito nandito? Sa una pa lang, ay ito naman ang gusto niya, ang malaman nitong asawa niya si Matthew. Pero biglang nag-iba ang nararamdaman niya. Hindi na niya ito gustong makita pa. Hindi niya ito gustong nandito. Hindi niya gustong magulo pa sila ni Matthew. They were just staring at each other for too long until Alexander spoke. "How are you, sweetheart?" Labis na galit ang boses nito na umaalingaw-ngaw sa tenga niya. Tama ba narinig niyang sarkasmo sa tono nito? Humakbang ito palapit sa hagdan. "Kung hindi pa sinabi ni Lola sa akin, hindi ko malalaman na ikaw ang mapapangasawa ng kakambal ko. Lola was very proud when she sent some of Matthew's fiancé's photographs to me." He paused and took a deep breath before he continued. "Of course, who wouldn't be proud of the lovely and innocent woman like you, Samantha? Katulad ng pagiging proud ko noon sa'yo." Matigas ang tinig nito. Yumuko siya at huminga ng malalim. Kinalma niya ang sarili at muling tumingin dito. "You shouldn't be here." Kitang-kita niya ang pag-igting ng panga nito at paghigpit ng hawak nito sa hawak na tungkod. "Why? Afraid? Are you afraid that my brother might know about our past? Oh well, who wouldn't be? After dumping me, you now are my twin's fiancé. What kind of a woman are you, Samantha?" Ang kabang nararamdaman niya ay napalitan ng galit. Agad siyang nakadama ng matinding galit para sa dating nobyo. Tuluyan siyang bumaba ng hagdan at hinarap ito. "How did you feel after dumping a guy who treated you like a princess and loved you more than himself?" "How dare you! Anong gusto mong palabasin sa mga tao rito? Na ako ang masama at nang iwan sa'yo?" she said through gritted teeth. "Hindi ba? Tinalikuran mo ko, Samantha. You made my life miserable." "What are you talking about? Ikaw ang nang iwan. Pagkatapos ng gabing ibigay ko ang sarili ko sa'yo na matagal kong pinagkakaingatan, bigla ka na lang umalis. Bigla ka na lang hindi nagpakita. Pagkatapos, babaliktarin mo ko?" Sumabat siya sa binata na ikinakunot ng noo nito. Ang matigas na anyo ng lalaki ay bahagyang lumambot at nahalinhinan ng pagkalito. "At wag mo kong takutin dahil alam ni Matthew ang tungkol sa atin. Alam niya kung paano mo ko niloko." "Hindi kita niloko, Samantha. Alam mo yan. Ikaw ang tumalikod sa ating dalawa. At anong sinasabi mong ibinigay mo ang sarili mo sa akin?" "Wow! Just wow! Bigla kang nagka-amnesia, ganon? Nakalimutan mo ang pakikipagbugbugan mo sa resto bar isang gabi? Na inuwi kita sa apartment ko? At may nangyari sa atin?"
Then you just suddenly disappeared off the face of the earth after. I don't understand you. Unang-una, walang nangyari sa atin, alam mo yan. Alam mo kung gaano kita nire-respeto, Samantha. Ako ang tinalikuran mo. Nang magising ako mula sa koma, ikaw agad ang hinanap ko. Bigla namang nalito si Samantha sa sinabi ni Alexander. Coma? I've been in a comatose state for almost 7 months. Nang magising ako, nung ko lang nalaman na mahigit kalahating taon na pala akong walang malay. Ikaw agad ang hinanap ko. Pero ang sabi sa akin ni Mama, tinalikuran mo raw ako. She had contacted you and asked you to come, but you refused her request. Hindi mo raw kasi gustong mag-alaga at makipagrelasyon sa taong unconscious. Samantha, alam mo ba kung gaano kasakit yun? Nagising ako na hindi maigalaw ang mga paa at ang mas masakit ay niloko pa ako ng taong pinakamamahal ko. I was miserable at halos ayaw ko nang mabuhay pa, Samantha. Hindi dahil sa pagkakalumpo ko, kundi dahil sa pag-iwan mo sa akin. Naiiyak na saad ni Alexander. Hindi naman malaman ni Samantha kung ano ang mararamdaman ng sandaling yun. Matuloy pa kaya ang kasal ni Matthew at Samantha sa muling pagbabalik ni Alexander? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.